frequently asked questions sa pag-file ng income tax return. Number 1, kailangan pa ba pumunta sa BIR after mag-file at magbayad? The answer is hindi na po. Pagtapos na tayong mag-file at magbayad, okay na po yun. I-back up na lang natin online yung records natin using Google Drive or Dropbox. Number 2, pwede ba magbayad sa bangko? The answer is yes. Pwede po tayong magbayad sa BIR, Authorized Agent Banks, kung yun po ang preferred nyo. Take note lang, mag-print po tayo ng 3 sets ng ITR kasama yung email confirmation. At least 1 copy po yung ibabalik sa atin ng bangko as taxpayer's copy. Number 3, paano ko makukuha ang ITR ko? Katulad po ng mga example natin, tayo po mismo ang nagpreprint ng ating ITR using the eBIR software. Hindi po ito manggagaling kay BIR, hindi rin po ito i-email sa atin. Tayo po mismo ang magpre-print out ng sarili nating income tax return. Number 4, pwede ba magbayad after ng filing date? Example, nag-file ako ng October 1, pero sa November 11 ko pa mababayaran. The answer is yes. Pwede naman pong to follow ang ating tax payment basta magbayad tayo on or before the tax deadline. Kagaya ng third quarter, ang deadline po ay November 15, 2024. Number 5, pwede ba bayaran ko na ang tax due ko kahit hindi ko pa nare-receive ang tax return receipt confirmation? Ang recommended natin, di ba, hintayin muna natin ang email confirmation bago tayo magbayad. Pero the only scenario na kailangan mo na siyang bayaran kahit hindi mo pa nare-receive ang tax return receipt confirmation or ang BIR email confirmation ay pag deadline na. Usually kasi pag deadline ka na nag-file, matagal po nare-receive ang email confirmation. At kailangan nating bayaran ang ating tax on or before the deadline. For example, November 15 ka nag-file, deadline. Usually dyan, matagal po nating mare-receive ang email confirmation. Paghapon na pero wala pa rin, bayaran mo pa rin po yung tax mo dahil kung hindi ka nakapagbayad, considered late na po yon, may penalty na po yon. Number 6, wala akong tax na babayaran. Ano ang next step after ko mag-file ng income tax return? Basta na-receive mo na yung email confirmation, katulad ng ating mga example, i-print out mo na po ng PDF yung tax returns, saka yung email confirmation. All good na po yun. I-save mo na lang online using Dropbox or Google Drive. At wala ka na pong ibang gagawin. Yun na po yung third quarter tax compliance mo. Number 7, kailangan ko bang pirmahan ang ITR ko bago i-submit for requirement purposes? The answer is yes. Whether online natin ito isasubmit, pirmahan po natin yung ITR. Pag hard copy naman, pirmahan din po natin ang ating income tax return bago natin isubmit for whatever requirement purposes. Last question, number 8, may TIN na ako. Pwede ba mag-file kahit hindi pa ako BIR registered freelancer? The answer is hindi po pwede. First step muna is BIR registration as a freelancer. Dahil after registration, doon mo pa lang po mare-receive ang BIR Certificate of Registration. Doon po nakalagay kung anong mga tax returns ang kailangan mong i-file. For freelancer, usually po, income tax return yon. That's it guys sa pag-file po ng ITR. The earlier, the better. Huwag na po nating hintayin yung deadline, baka makalimutan pa po natin, magka-penalty pa po tayo, bukod sa mahal ang penalty, napaka-hassle po mag-process ng penalty payment. Make sure naka-join ka sa community natin, Freelancers BIR Tax Compliance Support Group, para updated ka sa mga tax guides at sa mga tax changes specific for freelancers. Ang next filing po natin ay ang Annual Income Tax Return Year 2024. Ang start of filing ay next year pa po, January 1, 2025. More power sa freelancing business mo, more clients to come, stay safe.